Grabe pala maglinis dito. Yung sasakyan ko, parang bumalik sa second hand, hindi naman brand new. Pag nakikita ko doon sa daan, sa akin yun. Kami naghugas nun. Dito, wala na silang gagawin. Tingin-tingin lang sila. Kung meron mang mawawala, o meron mang naiwan, matik na yun, babalik natin. Pero naawa ko sa mga tao ko kahit para sa kanila na lang, hindi yung para sa amin. Kuya, baka may sip-sip dyan, may pumasok sa hindi mo sabihin. Alright, so good everyone. We're doing a small podcast right now and this time meron tayong isang special guest. Itong guest natin is isang businessman and is owner of the Quick and Clean Car Wash dito sa Barangay Maghubas, Burawin, Leyte. And in this episode, mag-share si Sir ng kanyang experience, ideas, and tips na rin para sa mga gustong pasukin or para sa mga upcoming na car wash business. So wag na natin patagalin pa. Let's meet Sir Felix Coranyes. Hello, magandang umaga. Ako nga pala si Felix Coranyes, Kuya Pods. Maraming salamat sa pagbisita. Una sa lahat, thank you na andito siya nag-interview about car wash. Guys, dito pala ako lagi nagpapalinis sa kanila kasi grabe yung quality ng service nila dito. And just imagine, nagmahal na yung gasolina, lahat ng mga bilihin, pero yung mga presyo nila dito same pa rin. So hindi sila nagtaas. So try to visit here sa Quick and Clean Car Wash sa may Barangay Maghubas, Burawin, Leyte. So sir, paano kayo nagsimula sa car wash business nyo? Nagsimula kami. Nakikita ko lang tong dating car wash na to dito kay Ma'am Sinya Alpino dati. Sabi ng nung auntie ko, magandang daw diyan. Pasukin na car wash kasi dating car wash na 'yan. Yun, tinanong namin si Madam Sinya, pumayag naman siya na rentahan namin. Kaya ganun. Nire-rentahan nyo ba? Renentahan lang namin. Tawa ng Diyos, medyo okay naman. Basta maganda lang yung pagkakahugas. Sabihan mo lang yung mga tao kung ano pa yung mga dapat gawin sa paglilinis ng sasakyan, motor. Yun lang, yung mga gamit dapat nasa tamang paggamit. Yan. So, ito, ano yung pinakaunang struggle nyo bago kayo nagsimula sa pag-establish nito? Struggle, marami. Siyempre, dami tayong kompetensya na car wash dito sa harap. Ngayon, meron na naman doon sa kabila, sa Putang Libas. Yun lang, kumbaga, inaayos lang yung trabaho. Binabalik-balikan naman kayo dito. Para pag nakita naman yung mga finish na paghuhugas, minsan bumabalik, minsan pag Tama. yung di nakakaintindi, bahala na sila. So, ito pala, bakit nga pala car wash yung pinili nyo na negosyo? Aside dun sa sabi nyo kasi dahil sa peso. Right na pala ito. Sa panahon kasi ngayon, ang dami ng sasakyan, motor, syempre yung iba, tinatamad ng maglinis ng sasakyan. Dito, wala na silang gagawin, tingin-tingin lang sila. Kung ano pa kung anong gusto nilang linisin ng tao. So, pwede ko matanong, magkano ang puhunan mo nung nag-start ka? Hindi naman po talaga sa akin to kay Auntie Grace to siya yung kumbaga nag-invest ng mga gamit, lahat-lahat, nagpaayos, kumbaga nirenovate niya yung mga around 40, ganun lang. Pero Hindi na yun, pa lang yun, yung mga gamit-gamit pa lang yun, halimbawa yung vacuum, yung power wash, dalawa, mga drum, foaming machine. Siyempre, gagamit din tayo ng
kompresor, Oo. yun. Mga, di ko naman yun, Pero sa tingin nyo, gaano katagal bago nabawi yung ano? mahigit, rin, mga 5 buwan. No? Oo, hindi naman to, Oo. biglang malaki yung Totoo, oo. totoo. Kailangan mo talaga ng nito. Tama. Tiyaga lang, tiyaga. May customer ka ba na sobrang arte? Meron. Grabe. Kasi bawat kilos ng tao, tinitingnan. Oo, bawat pag nag-vacuum sila, binabantayan. Minsan, nagsasabi pa nga, Kuya, baka may sip-sip dyan. Oo. May pumasok sa di mo sabihin. Yun. Kaya, sinasabihan ko rin yung mga tao na wag nating, kung anong meron dyan sa loob ng sasakyan o motor, wag natin pakialaman dahil hindi natin, yan. Kumbaga, doon tayo pagkakatiwalaan ng magpapalinis sa atin dahil wala silang masasabi at saka wala silang mawawala o man na kung meron mang mawawala o meron mang naiwan, itabi lang natin at pag bumalik, siyempre, matik na yun, babalik natin. Ganon. Kasi kayo din ang masisira niyan eh. Opo, at ganon din. Ano yung pinakamaduming sasakyan na nalinisan nyo? Meron. Grabe yung yung minivan na tayo na multicab. Oo. Grabe yung tsura. From Mulita pa ata yun. Pinakauna pa lang na pangalawang buwan ata yun na linis namin yun. Kulay green. Oo. Grabe sabi ng may-ari, mga 1 taon na hindi nagamit. Oo. Nung natapos, sabi Mukhang niya, bago na ulit. grabe pala maglinis dito. Yung sasakyan ko, parang bumalik sa second hand, hindi naman brand new. Ano yung pinakamahirap sa pag-manage ng car wash na business na? Mahirap. Pag-manage. Grabe, yung tao. Kasi, hindi natin, minsan, Sobrang dami, ano? minsan marami, minsan naman wala. Wala ang tao, mahirap maghanap. Oo. Siyempre, hindi ka naman basta-basta maghahanap ng hindi marunong. Tama. Dapat may mga experience din. Kasi, pag nakasira yan, ikaw ang magbabayad. Ako, oo. Tama. Kailangan, marunong talaga. At saka, magalang sa customer, approachable ba? So ito sir, paano mo naman hinahandle yung mga reklamo ng customer if meron man? Yung mga na-encounter ko na reklamo, syempre yung mga nawawala. Sinasabihan ko yung mga tao na meron bang may ganito bang nawala. Minsan, nandun lang sa ilalim ng upuan pala. Oo, nila. Oo. Nabalik dito, ano yung nawala? Yung nawalang charger, sabi ko, yung pang charger sa cellphone, yung car charger, may nagpunta ron dito, naghahanap. Nawala daw. Tsaka yung USB, wala. Sabi ko, hindi naman gagalawin ng mga tao ko yan kasi wala naman silang paggagamitan. Wala naman masakyan yan. Sabi ko, sir, magkano ba yung, kung babayaran na lang namin? Sabi niya, hindi, daw, kailangan kasi namin yun. Bumalik, nagpakarwas uli. Sabi niya, Kuya, pasensya na po, nandun lang pala sa ilalim, hindi namin nakita. Kaya minsan, ganun talaga, naanuhan tayo. Kailangan mo umintindi na lang din sa mga kasi may mga tao talaga din, hindi mo na tumitingin. Hindi na muna hinahanap bago So ito, may time ba na gusto mo nang sumuko at sa pagbibises? Ano yung nagpatuloy sa inyo? Sa ngayon, mahal ng gas. Marami nagmahal. Mga ginagamit naming chemical pag naglilinis. Yung shipping fee, mataas na. Minsan, napapaisip ako, hanggang kailan ba ako nito? Kailangan pa ba? Pero naawa ko sa mga tao ko kahit para sa kanila na lang, hindi yung para sa amin. Ilang sasakyan ang kaya nyong i-handle sa isang araw? Yung minsan, nakaka-accommodate kami ng mga around 10, 15. O, depende sa
sa tao rin namin kasi minsan umaayaw na pag pagod na pagod na. Oo. Minsan sa dami din. Opo. Ano yung pinaka-importanting skill ng isang car wash worker? Siyempre yung mabusisi sa mga sasakyan. Titingnan mo kung baka may gasgas or pagsasabi mo sa may-ari. Tsaka yung talaga, mabusisi ka sa paglinis. Sipag kayo, Oo, titingnan mo yung mga singit-singit. Tsaka masipag. Maaga pag pumasok. So, sa mga gustong pumasok, yun yung requirements si sir. Mga susunod na mga car wash boy. So, ito, paano mo sinisigurado na quality pa rin kahit marami kayong customer? Kasi tiwala naman ako sa mga bata. Kasi di naman nila pinapakawalan yung motor pag hindi pa maayos. At sinisigurado rin quality yung Ito yan, kahit ako na magpapatunay sa inyo, binabalik-balikan ko dito. Depende na lang siguro kung may problema yung babanat sa sasakyan or sa motor. Ano yung advice mo sa mga gustong mag-start ng ganitong business? Yung ganito, wala. Tsaga-tsaga lang. Oo, kailangan. Ano mo yung customer. Tatanungin mo rin kung anong magandang kumusta ba yung quality ng service namin. Oo. Kasi, Opo. maganda rin rin kayo ng yung tawag nito? Feedback. Feedback, Tawag nyo, sorry. feedback ng kasi para din sa growth ng business nyo yun. Ano yung common mistake ng mga nagsisimula sa ganitong business? Sa amin, common mistake. Minsan, pag napasok yung sasakyan doon sa may underwash naman tayo doon sa butas. Pag nalaglag siguro yung sasakyan. Napakalaking abala. Dito sa amin, maraming beses na. Oh? Oo, nakatatlo na siguro, or 4. Nagkuha pa kami ng rescue. Grabe. Sa tingin mo, underrated ba ang car wash business? Kumbaga, demand ngayon yung car wash. Sa dami ng sasakyan. Depende na lang sa sa quality ng service na magagawa nyo sa sasakyan. Kailangan ingatan. Kasi may mga Ano yung biggest lesson na matutunan mo sa negosyo? Para sa akin, kumbaga, be patient. Kailangan mo kasi pasensyoso. Hindi lahat ng hindi lahat ng oras merong car wash, merong hugas. Minsan, nasisiro pa lalo na pag maulan at saka hindi naman natin sasabi talaga. Ano yung pangarap mo next step sa business mo? May bala ka bang second floor to? Marami, kumbaga. Halimbawa, dito sa waiting area ng mga customer, gusto ko sana dyan, aircon man lang. Oo. Kahit habang naghihintay, hindi naiinitan ng ating customer. Nice. Yun. Tsaka bala ko rin, pero wag na lang. Baka may sumunod na naman. May issue, sige. So ito sir, message mo sa mga taong gustong magnegosyo pero natatakot magsimula. Subukan lang. At doon natin malalaman kung ano talaga yung resulta. Kasi Wag matakot, no? yes, huwag matakot magsimula ng car wash business kasi dito natin yung tunay na ligaya, kumbaga. Kasi ako, tuwang-tuwa ako pag may nahuhugasan, tapos paglabas. Yun. Satisfied. Pag nakikita ko doon sa daan, sa akin yun. Kami naghugas nun. Napakaganda. So yun, kaya Pods. So yun, maraming salamat po kay Sir Franklin. Baka mayroon kayong gustong i-shout out at saka i-promote nyo na rin itong business na to. Sa mga gustong magpahugas o pakarwas dito sa Quick and Clean, Pagubas, Burawen, visit lang po kayo. At anytime available po kami.
Ayan. Shout out sa kay auntie ko. La Auntie Marisa, Auntie Grace, kay Mrs. Marilu. Yan lang. So maraming salamat po ulit. And that's it for today's video. Follow for more.